Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, sumabog sa galit, Lacson di na nakatayis kahit tamba. Nako, patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, huwag mong pong kalimutang mag-subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Dahil po sa sunod-sunod na mga bagyo sa ating bansa, ito po mga kababayan, reported death, yung mga nasawi po, bilang po ng mga namatay, nasawi sa due to krising, Dante, Hemong at Habagat. Ngayon po ay nasa 37 na po mga kababayan. So yan The number of reported fatalities due to the impact of tropical cyclone Krising PH, Dante PH and Imong PH and the southwest monsoon or Habagat has increased to 37, the National Disaster Risk Reduction and Management Council said on Thursday. Yan mga kababayan, no? Dahil po ito sa mga pagbaha, dulot po ng mga bagyong ito mga kababayan. So yan, sa palagay niyo po ba malaki po ang kinalaman ng flood control projects dito sa mga pagbaha at sa mga nasawi dito po sa 37 po ito sila mga kababayan. Yan, nakikiramay po tayo sa kanila. At yan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, Senator Panfilo Ping Lacson, Panfilo Ping Lacson, nag-react po dito po sa mga mambabatas sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa flood control project. Sabi niya po dito, I would like to think that the standing ovation during the President's SONA meant that there were still members of Congress whose hands remains unsoiled by grease money from the graft-ridden flood control projects. Yan na nga ba nang sinasabi natin mga kababayan? Di ba? Pati po si Senator Lacson ay hindi naniniwala na mga inosente itong mga congressman na ito na pumalakpak, nag-standing ovation patungkol po dyan sa flood control projects na yan. Kasi maging sila po, ang mga kababayan ay talagang involved dyan sa flood control projects na yan. Di ba? Bilyones po at milyones po ang nakukuha nila. Nakukuha nilang budget patungkol po dyan sa flood control projects na yan. Saan napunta? Saan napunta? Sa kanila naman nang gagaling yung mga budget na yan. Di ba? Tapos kung pumalakpak, sabi nga po ni Sir Orlando De Leon, para yung para hindi ka mapagkamalang walang hiya, no? Or yung mga bagong walang hiya ngayon, idinadaan na lang sa pagpapalakpak, no? Pumapalakpak na lang sila mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibu natin? Malaki-laki pong kwarta ng Pilipinas ang pinag-uusapan pagdating po dyan sa flood control projects na yan. Alright? Ito pa mga kababayan, Dilima. Nag-turn around si Dilima. Nung una ay napakatigas. At talagang naninindigan. Naninindigan po si Dilima na mali ang Supreme Court. Mali ang proseso ng Supreme Court. Doon po sa kanilang naging ruling sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ito naman po si Dilima. Sabi niya po, it is not my intention to falsely accuse the Supreme Court of not considering the side of respondent House of Representatives. So,
nag-turn around, no? Bumaliktad po si De Lima, mga kababayan. Humingi ng tawad, nag-sorry si De Lima sa Korte Suprema matapos ang kanyang naging pahayag na one-sided ang pagpapatigil ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. So yan, mga kababayan, bakit kaya ang tanong, no? Baka natatakot na buhayin ulit yung kanyang mga drug case, mga kababayan, di ba? Mukhang natauhan na yata si De Lima. Wag nyo kasing pangunahan agad ang Korte Suprema. Ang dami-dami niyan eh. Ang dami-dami po nilang mga judges, no? Na nag-decide doon sa kanilang naging ruling. Tapos kayo, kung makapag-akusa kayo sa Supreme Court, ganun-ganun na lang, di ba? Igalang nyo naman po. Kasi kapag hindi nyo po iginalang ang Supreme Court, parang ang mangyayari sa ating bansa ay wala ng batas na iiral. Diba? Kung sino na lang ang malakas, kung sino lang ang nasa kapangyarihan, sila na lang po ang nasusunod. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang, mga kababayan. At eto pa, pasadahan din po natin ng si Torre. Alam nyo po ba, mga kababayan, na ito palang si Torre ay mayroong kinasasangkutan na problema. Ito po, mga kababayan, ang balita. The Court of Appeals, CA, has found Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III and 4 other police officers responsible and accountable for the disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. In a 62-page decision dated July 21, the CA's former 13th Division said Torre, who was director of the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG at the same time, and the other police officers failed to exercise extraordinary diligence in investigating the case. Yan, mga kababayan. Ito po ay patungkol sa pagkawala, no, ng isang aktivista sa Bicol, mga kababayan. So ano ba? Sa bagay, no, wag tayong masyadong umasa na mapaparusahan or something na bibigyan ng kaukulang kaparusahan itong si Torre dito, sapagkat alam naman po natin that Torre, no, ay sanay po ito Sanay po ito na nagva-violate sa korte, 'di ba? O 'di ba nung sa KOJC Kingdom, 'di ba? Tapos kay former President Duterte. Hindi lahat dumadaan sa tamang proseso. So, yan, mga kababayan, ano kaya ang mangyayari dito? Paborito pa naman ito ni President Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Puring-puri nga ito Puring-puri nga ito sa kanyang pagboboxing na mag-isa. 'Di ba? Sa SONA pinangalanan pa. Biruin mo 'yan. Si Torre pinangalanan sa SONA. Champion daw, mga kababayan. Nako talaga. Anyway, ano po inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang. At eto naman, mga kababayan, Rimulya. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Rimulya, Marcos ends drugs recycling wages, bloodless drug war. Speaking during the post-SONA discussion, Rimulya said the all system incentivizes operatives to intensify anti-drug effort, sometimes resulting in extrajudicial killings and planted evidence just to earn monetary rewards. Hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Sapagkat tinaasan po ni former President Duterte ang kanilang, sahod. Diba? Denoble po ang sahod nila. Tapos sasabihin mo pa, gagawin nila yan because of the monetary rewards. Ano bang apakala mo sa mga pulis natin, no? Wala na ba talagang natitirang matitino sa ating kapulisan kung ganyan po ang pag-iisip nila? Para magkapera sila, ganyan talaga ang gagawin nila, 'di ba? Hindi naman siguro lahat, mga kababayan, 'di ba? Pero etong matindi. 'Di ba? Sabi po ni SOG Boying Rimulya, ni John Vic Rimulya, na wala raw napapatay
sa kanilang mga drug operation, mga kababayan. Ito po ang post mula po sa Dare to Us, mga kababayan. Sabi po dito, John Vic Rimulya says Marcos anti-drug campaign works without killing anyone. Diba? Oo, walang namamatay kahit isa. However, data from PDEA showed that in the past 3 years under President Marcos, 271 drug personalities were killed in operation. Ang problema nga dito, mga kababayan, no? Alam natin, meron pong nagugurgor, di ba? Kaso tahimik po ang mainstream media, no? Unlike nung panahon po ni former President Duterte, kaunting kurot lang dito, nandiyan na agad ang mainstream media. Kaunting aray lang dito, nandiyan na agad ang mainstream media. Ngayon, mga kaubayan, kahit meron na pong 271 drug personalities na nagugurgor sa kanilang mga operasyon, tahimik po ang mainstream media. Diba? Bakit kaya? Yan po, napapatanong tayo, bakit kaya ganito ang mainstream media ngayon? Iba ang timpla. Iba po ang timpla nila ngayon, mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Senator Mig Zubiri and Ping Lacson. Sabi ninyo, respetuhin. Kaya nga, thank you. Tapos ito, nagbago na agad. Linyahan ninyo. Kasi, part of the block na kayo. Black minority block. So ito, merong statement ng 5 members ng minority block. Senators Ping Lacson, Risa Ontiveros, Tito Soto, Loren Legarda, and Mig Zubiri criticize the Supreme Court's ruling stopping the Senate's impeachment trial of Vice President Sara Duterte, calling it legally defensible perhaps, but grossly unfair. Hindi daw patas. In a joint statement, they warn to retroactively apply a new definition of what it means to initiate an impeachment case is unfair, and argue it's like changing the rules in the middle of the game. They call on the court to apply the fairness principle and the doctrine of operative facts, stressing we swore to protect the Constitution and the right of every Filipino to demand truth and justice. Wow! Ang galing. Diba? Maraming natuwa mga DDS nung magpahayag si Senator Zubiri. Sabi niya na sa mga kasama ko na gustong ituloy ang trial, ito ang masasabi ko sa inyo. We are courting Senate, the impeach. We are courting contempt order from the Supreme Court kung ipagpatuloy ang trial or magkakaroon ng constitutional crisis. Sa ayaw at gusto nyo, yung decision ng Supreme Court, dapat irespeto natin, period. Matulog na ako. Ganon yung una niyang poste. Kaya, ako, personally, natuwa ko. Si Senator Ping Lacson naman, whether you are for or against this decision, we have no choice but to respect it. Parehas silang sinasabi na igalang ang decision, unanimous decision ng Korte Suprema. Okay. Yan, nung hindi pa sila member ng minority block. O ngayon, napasama na sila sa minority block, nandyan na si Senator Soto, na kanilang leader, na may legal luminary kuno na nag-a-advise sa kanya. Ito na, bigla naman lang nagkaroon na ng doctrine of operative facts at saka fairness principle. Sinasabi ng Korte Suprema ng isang dahilan bakit naging unconstitutional, hindi nabigyan ng due process yung respondent na si BP Sara. Kasi walang panahon na naibigay sa kanya para masagot niya ang mga akusasyon doon sa Committee on Justice sa
Kamara. Ang pagpapaliwanag ni Senator Marcoleta, ang akala ng mga pumirmang kongresista dahil nakaabot na sila sa sobra 2/3 sa kailangang perma, akala nila sapat na yon para iakyat kaagad ang impeachment case. Ang paliwanag ni Senator Marcoleta, bakit sinabi ng Korte Suprema na hindi nabigyan ng due process si VP Sara, dapat pala yung impeachment, yung pang-apat na impeachment case na napirmahan ng 215 congresswoman, dapat pala ni-repair muna, dinala sa Committee on Justice para si VP Sara, tawagin siya at mabigyan siya ng pagkakataon na sagutin yung kanyang akusasyon. Yun ang paliwanag ni Senator Marcoleta, kaya hindi nagkaroon ng due process. So ano yung sinasabi nila na fairness principle? Sa lahat naman ng kaso ganun talaga. Pag may nagsumbong, nag-akusa, yung inakusahan, mabibigyan siya ng panahon para sumagot. Si VP Sara, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot. Kaya nawalan ng fairness. So sila ngayon nagsasabi na hindi daw, unfair daw, legally defensible perhaps, but grossly unfair. Ang tanong, mga abogado ba kayo? Mga kagalang-galang na senador? Yun lang. Mas magaling pa ba kayo doon sa 13 na maestrado na bumoto? Correct. Nagsabi na unconstitutional. Anyway, sige, ito ang kanilang statement. Hintayin natin ang aksyon ng Korte Suprema dahil nga mag-file ng motion for reconsideration ang Kamara. 13-0, sabi. So yan mga kababayan, whether or not matuloy po itong impeachment trial na ito ni Vice President Sara Duterte, sa palagay niyo po ba magtatagumpay po yan? Magtatagumpay po ba sila na ma-impeach Vice President Sara Duterte? Kung dito pa nga lang mga kababayan, sa ating Supreme Court, nakikita na po nila na mayroon talagang mga pagkakamali at mayroon mga something na feeling ko lang mga kababayan, nakikita po ng Supreme Court na mayroong personal interest itong mga nagsampa ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. It is not the voice of the people. Hindi po yan siguro ang kagustuhan ng taong bayan. Kung dito lamang po ay kagustuhan ng may mga ambisyon sa pagiging mataas na opisyal pagdating po ng 2028. Yan mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Comment mo na lang at maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.